stock market update for today is all about the earnings season of companies in the main index second quarter. So by this time, napaglabas na ng quarterly result, press release, yung iba't ibang mga blue chip companies. However, despite a lot of them are showing some positive growth, still not enough to drive optimism sa ating Philippine stock market. And still, the worst performing index na nandito sa aking Excel sheet na tinatrack. So very weak ngayon yung Philippine stock market, that even my returns are a little bit retreating, pero okay lang kasi I'm still massively outperforming PSEI. Meanwhile, US market, they're doing well recently. Papuntang bull run na naman to, possible 20%. So from a low of negative 20% sila this year at one point, Ngayon, positive na sila 10, 13. Emerging market is also doing well. International doing well. Southeast Asia is doing well. Malapit na sa 10%. World Index is doing well. 13. Talagang Philippine stock market. Talagang mahina yung stock market participant ng Philippine stock market. Konting news lang siguro. Kunting galaw lang sa pagbaba ng PSEI, Nagbebentahan na sila. Meanwhile, yung aking performance year to date is, I say, still decent, and I'm still happy about it. And nasa August pa lang tayo, we still have parang more than 4 months pa, di ba? And I'm still going to receive additional dividends throughout the year. And if you want more of my investing contents, personal stock analysis, as well as update on my personal dividend retirement portfolio, check the pinned comment. And not only that, may mga rin ako, exclusive community chat kung saan nag-share ako ng personal insights ko from time to time. So here's PSEI, very weak. Ang tanong, bakit? Diba? Na personally ako, parang wala akong nakikitang mali, Again, a lot of this selling pressure is sentiment driven. And yung sa paparating na rebalancing, kasi every time na may rebalancing, nagiging shaky talaga yung index. Kasi nga, hindi ko gusto yung the way magrebalance ang PSEI. Yung mga may mga malilit na companies na nalalaglag, papalitan ng mas malaki. Ganyan. Yung paghaluin na lang nila ang main index tsaka mid-cap index, di sana, di ba? Hindi ganyan ka shaky ang PSEI, and maybe even baka mas maganda yung kanyang maging performance. So first is AZ. Ako hindi ko gusto si Ayala Corporation, So binibili siya only because Ayala malaking company, pero kinakover ko na to dati in my channel and I was never convinced sa kanyang valuation. And dahil holding company siya, conglomerate, madalas na gawin ng mga conglomerate, holding companies ng mga conglomerate family is yung mga malalaki nilang inuutang. Diyan nila pinapasok sa nila mga holding company, and AZ is no different. So ASEN, ayoko rin to. In fact, candidate to for yung malalaglag sa PSEI. Baka next year ilaglag na to. Diba? Gawa nga ng yung ganyang market capitalization. May mga companies na malapit sa gandong market cap, and they are performing better than ASEN na ganito yung performance, So I think ASEN kakaroon pa to ng mga down or say selling pressure this year. Na pag nagpatuloy to, baba yung market cap niya, mas magiging malaki yung chance na malaglag siya. AEV, ayoko rin kay AEV kasi pag AEV kasi dapat bilhin mo na lang si Aboitiz Power, di ba? Kasi AEV, majority ng growth driver niyan si Aboitiz Power
And ang pangit nun, nahaluan siya ng Union Bank. Hindi nga maganda yung performance niya, no, di ba? Union Bank on recent years. Next is AGI. So, AGI maganda sana to kung ano eh. Problema, kuripot talaga to eh, no? Mga TAN companies, kuripot talaga to. Pag sa dividend lang. Ngayon, kung wala kang pakialam sa dividend and gusto mo lang is potential capital appreciation, I think AGI is one of those undervalued na holding companies na nasa main index. Ala ka na dyan kung hanggang kailan ka mag-aantay, kung kailan siya pipitikin. So, Ali, I think maganda yung ano nito eh. Performance niya ata, no? Second quarter, nga, tama. Pero, Ali, nasabi ko na to in the past, one of those property stock na still trading at a premium multiple relative to other property stock. Diba? While yes, nag-grow siya, ang problema, yung ibang property stock, nag-grow din sila and ang mas maganda doon is they're trading at a much cheaper price, higher dividend yield compared kay Ali. Kaya para sa hindi siya attractive talaga eh. Siguro pag nag-correct pa siya, no, similar sa multiple ng mga property sector. So ba't pangit yung multiple ng mga property sector? Because of overall industry outlook daw na kesyo ganto, ganyan, oversupply, blah blah blah. Pero through the years, very resilient sila eh. Napatunayan nila na growing talaga sila. Na kung ako lang, dito na ako sa growing na nga, cheap pa, di ba? And dahil trading at a cheap price, mas mataas pa yung dividend yield. So next is A-rate, saktuhan lang, no? Mga ganyang rate. So BDO flattish yung niya, performance niya first half. So kapag ito nag-decline yung kanyang third quarter, maaring nag-peak na yung yung bull cycle ng mga banking stock, no? And unang matatamaan is yung malalaking mga bangko. Potentially, okay? So BPI, ito yung talagang nag-grow ng second quarter. Ayan, 15, 16. So decent pa rin, pero parang ito ngayon yung nagtitrade at premium, no, price to book. So 117, book value lang nito 85 So 117 divided by 85, that's a price to book of 1.37 na kapag nag-peak nga yung banking cycle or yung bull run ng mga bangko, ito yung mas malalalim mag-correct in my personal opinion. So CNPF, ano nangyari dito? Overvalued to eh. Di ba? I think matalo na sila sabi, overvalued to. Trade to at a premium multiple. Only because, continuous naman yung growth niya, pero mahirap na siyang i-justify eh. Kasi nga, bumabagal na yung growth nito. Parang nababasa ko, recent acquisition niya ulit is Meat Alternative. Huwag magagaya to kay Monday eventually, sa tingin ko lang. Okay. So, ayun, correct na siya, Brad. Na I think, possible, mas lumalim pa yan. Next is Converge. I believe na-grow to kasi to eh. Pure internet kasi yung business nito kaya nakapag-grow pa siya. Okay. Ayan. Pero nag-slow down na din, no? But still growing compared to Tel and Globe na okay, sinesell down na rin pala to So next is DMC na nag-collapse yung kanyang second quarter. Of course, pangit yung performance ni SCC, pangit yung kanyang housing segment, dumagdag pa sa problema yung kanyang cement, no, si CHP na naging concrete. So not that good. Eto, Emperador, I think bumabawi to, pero just like CNPF, rin to eh. Nagte-trade to at a premium multiple despite nag-decline na naman pala yung niya, di ba? Yung sales niya is declining. I think ito rin, no, di ba, isa to sa mga mapapalitan na consumer staple stock eventually.
I think at current price, so nag-correct na siya, pero at current price, I think, mahina to, no? Wala, mahina to. 261 billion, ano to? 261 billion earning 6.3 last quarter. Wala, no? Feeling ko ano lang yan, false rebound, baka mag-correct ulit yan. So, next is Globe. Di maganda yung ano na ito, second quarter niya. So, nag-slow down yung kanyang telco segment. Ang bright spot na lang nito ngayon is yung kanyang GCash, no? Mint or investment in Mint. Kaya ayan, nag-correct din talaga siya. Next is GT Cap. GT Cap similar to ano to? Parang G, no? Kung wala kang pakialam sa dividend, then maybe isa to sa pwede mong bilhin for that potential capital appreciation kasi I think medyo undervalued din natin yan. So next is ICT. Ito na lang ata yung bright spot ng PSEI. Ito lang yung nag-iisang bumubuhat eh. Diba? Kung hindi pa ito nag-all time ay baka kung saan na pinulot niyang PSEI na yan. So maganda performance niya kasi maganda yung niya eh. Maganda yung nire-report niya eh. Diba? Na ako personally kapag continuous yung growth nito I think undervalued pa yan. Next is JFC. So nakabawi to from its first quarter. Okay, ayan. Pero not enough, no? Parang flattish pa din. Parang nagkaroon din siya ng margin pressure, no? Laki ng tinatas na kanyang revenue but in terms of profitability, parang not that much. Kasi doon din papasok yung yung mga investment niyang ginagawa na hindi naman nagmamaterialize, no? And for me, JFC, overvalued pa rin to. I think magko-correct pa yan. Next is JGS. Maganda yung nire-report niya. Pero ano to eh? Magre-report to ng mga impairment losses sa kanyang sa kanyang tawag nito, petrochemical business eventually kaya ako optimistic kaya no, JGS. And sa mga holding company, isa rin din yan sa may mataas na leverage. So next is LTG na okay pa rin yung performance niya kasi binubuhat ni PNB and surprisingly nag-bottom natin yung kanyang Towigo segment kasi nag-grow na naman eh. Growing na naman yung kanyang Towigo segment eh. So nag-bottom natin siya last year, no? Yung kanyang downward trajectory. And yung kanyang Tanduay nagiging highly profitable din siya na business, no? So it seems maganda yung tinatakbo ni Lucio Tan this year. So next is MBT. Ito rin nakabawi to sa second quarter. Ayan. And hindi lang yun, no? Isa to sa mga nakita ko na bangko na pinapasolid niya recently yung kanyang asset quality. Para bang may pinaghahandaan. So nag-grow siya at the same time gumaganda yung kanyang asset quality. And isa na to sa bangko na still trading below its book value, 'di ba? Compared kay BPI, BDI 86, 71 lang siya diyan, no? 'Di ba? Next is Mer, as usual, no? Kailan pa ba hindi nag-grow ang Meralco? Parang every quarter na lang nag-grow yung profits nito. And next year, may malaki tong growth driver, no? Kung on track sila na matapos yung kanilang Terra Solar next year, malaki-laking growth driver nila yon. Okay, so sa ngayon, kahit wala pa yon, they're still growing. Okay, and still increasing their dividend. So, Monde, lagi itong tinatanong sa akin kasi sikat eh, no? Punta ka sa grocery, magkita mo lagi Monde, pero para sa akin, overvalued to eh. Based sa kanyang current performance, I think kailan pa niyang mag-correct in terms of stock price. And nandun pa rin yung sakit sa ulo nila na na ipinipilit nila eh, yung meat alternative nila na business. Ayaw nilang i-give up. So next is Pure Gold. So maganda yung performance niya kasi kung napapansin nyo, maganda yung performance ngayon ng consumer staple industry. Kasi pababa yung inflation, so ang nangyayari yung purchasing power ng mga Pilipino, no, napupunta sa ibang
pwedeng pagkagastuhan na mga consumer products. Eh, syempre, mag-benefit dyan yung ganito. Okay? Pag na maraming namimili, nag-grocery, so still increasing. Tapos din siya ng kanyang dividend payout this year. And then you have plus. Naku! Problema, tatanggalin na daw yung di ba? Tatanggalin daw sa sa mga fintech app yung link ng mga online gambling. So malaking bagay 'yon, di ba? Kasi laking convenience ng mga fintech na yun para mag-cash in. And then pag nag-cash in ka doon, cash in ka na kaagad doon sa online gambling site. Pag tinanggal mo 'yon, madami sa mga sugarol tatamarin na. Kasi mga fintech, GCash, Maya, mga sikat yan. Halos lahat ng Pilipino may ganyan Kaya alam nila paano mag-top up sa kanilang mga gambling apps So, nag-report to ng magandang second quarter as expected, di ba? Na sinasabi ko on my channel, ayun, naka 4 billion plus ulit siya. Pero hindi siya nag-drive ng optimism, no? Kasi nga, because of that, bad news. So SCC, similar sentiment sa DMC, no? Lagapak yung call price and yung kanilang power segment, di naman ganun kalakas yun, no? Para talagang ma-offset niya yung weakness ng call segment niya. So sa ngayon, naghanap ng bottom sa kanyang earnings yung SCC. So next is SM, another company na, ito natin yung second largest, no? Tama, second largest company in terms of market cap sa main index. Nag-report ng, growing pa rin 40, 42. Pero, tulad ng sinasabi ko, the attractive valuation na ito Kaya nga hindi siya umangat-angat despite growing yung kanyang earnings since COVID. SMC, wala to. Ito pala, no? Ito yung may pinamalaking utang sa lahat ng holding company. Lahat siguro ng utang ng San Miguel Group. Dito nilalagay While yes, maganda yung kanyang second quarter, first half. Pero not enough yan especially kung consider mo yung kanyang sobrang laging utang, no? And lumalagapak pa siya recently Maganda yung yung ibang San Miguel na companies. Ito lang talaga yung hindi maganda yung kanilang holding company kasi nga lahat ng utang or majority ng utang diyan nakalagay. Next is SMPH, the biggest company in the property sector. Tama, 678 yan Nag-report ng, di ba? Growing earnings. First up is growing. So, magandang indication yan sa overall property sector. However, hindi talaga attractive yung valuation dito Di ba? Talaga ko na sinasabi, overvalued to So, I think para attractive siya, similar to Ali, kailangan pa nila mag-correct, no? Next is TEL, similar to Globe. Di rin maganda yung kanilang performance second quarter. Karoon ng overall slowdown sa sa kanilang telco segment. Ayan, no, flattish. Ay hindi, medyo mas maganda pala yung performance nito compared kay Globe. Okay. Maski sa first half. Kasi si TEL, medyo malakas yung niya yung kanyang side ng enterprise, no? Enterprise segment, ICT, ganyan. So, lahat ng ngayon, dahil sa konektadong Pinoy bill, mga telco ngayon, medyo hindi maganda yung sentiment sa kanila. Di ba? And lastly, you have URC. Di ba? Eto, wala tong pricing power. As evident sa kanyang, sa kanyang performance. Hindi tulad ni, tingnan si Pure Foods, di ba? Kahit tinatas nila lang tinatas yung kanilang presyo, may mabumibili Kasi nga, parang medyo quality talaga yung mga Pure Foods product Unlike kay URC, ng mga produkto nito is more on the pangmasa, di ba? Pag masyadong pangmasa yung produkto mo,
pag tinasan mo yung presyo, darating sa point, hindi na siya bibilhin. Okay? And I think yun yung nangyayari kay URC. While yes, growing sila in sales, pero it seems wala silang pricing power, no? Karoon sila ng margin compression. Pero despite that, surprising, nagtatas pa rin doon ng tatas pa rin siya ng dividend. We'll see, no? Kasi baka naman, makabawi sila sa second half, di ba? Na so far, nagko-correct na naman siya, which is inline to sa, malapit sa aking bargain price. And if you want more of my analysis on dividend stocks, check the pinned comment.